Hello guys. So today I have decided to visit Kigali Genocide Memorial. So for those who are not aware about this, watch until the end para malaman nyo kung ano yung Kigali Genocide. So medyo excited ako tapos kinakabahan, syempre. And papunta doon, syempre nagbuda-buda tayo dahil mahal ang taxi at walang Uber. Mahal din kung meron mang Uber, mahal din. Akala ko naririnig ako pero sobrang ingay pala. Anyway, malapit na tayo. Saka sobrang mura ng boda-boda dito. Minsan 700 or 1,000 Rwandan francs lang yung charge sa atin. And very safe naman siya. Pasok na tayo guys. Hindi ko actually alam kung ano pwede mag-take ng photos at saka videos. So dito lang ako sa labas muna mag-video. Tapos mamaya magtatanong tayo kung pwede mag-take ng video. Eto, papasok na tayo. Nag-play sila kanina ng video. Parang ang bigat. Hindi ko kayang explain yung nararamdaman ko. Pwede daw mag-take ng video at saka photos pero dito lang sa labas. So hindi tayo pwedeng magkuha ng video or photos sa loob. So dito lang muna tayo sa labas. Hindi, papasok tayo. See you later. Guys, nandito muna tayo sa labas. Magre-rest lang muna ako after ng video briefing kasi muntik na ako maging emotional. Ayun, iyak na. So ayun, kailangan ko muna i-prepare yung sarili ko kung ano yung makikita ko sa loob. I think ready na ako. Just for your information, yung mga hindi nakarinig kung ano itong genocide, nagsimula ito noong 1994, April 1994. So papasok na ako. See you later. Kalalabas ko lang ngayon. I really took time reading and listening and watching some clips inside. Sobrang bigat, like sobrang bigat. Over 1 million people were killed. That includes children and women in 1994 when the genocide started. Sobrang brutal ng pagpatay. May nabasa ako doon according sa isang trauma research ata yun ng UNICEF. 80% of children ng Rwanda has experienced death in the family, and I think 70% have witnessed someone being killed, and it goes on. Mayroon pang doon na ginamit yung HIV as a weapon of like torturing and killing people. How that works is may mga known individuals who are positive of HIV, and then pinaparape sa kanila yung mga babae ng Tutsi tribe. So after ng genocide, ang dami-daming nag-positive ng HIV and later on died because of HIV. Yung iba hindi lang namatay dahil sa baril, but because of like using of any weapon that they can find para mas mag-suffer yung mga tao, yung Tutsi tribe. So sobrang bigat, sakit sobra. So before ako pumasok, buti na lang hinanda ko muna yung sarili ko, inorient ko yung sarili ko as to ano yung mga posible kong makita sa loob. May mga pictures doon ng victims of the genocide na dinonate ng kanilang mga families, na talaga doon, may mga nakalagay talaga doon ng mga photos nila.
So yeah. Anyway, if you want to learn more about the Kigali genocide, yeah, you can watch or even you can search on Google. Pero sobrang init ngayon. Let's move to another location. Dito yung genocide memorial. Diyan yung lahat ng mga stories, pati yung history ng Rwanda. Tapos baba na tayo dito. Oh, nakalimutan kong magkuha ng ng flower. So yung iba, kumukuha sila ng flower, tapos parang inaalay nila sa mga grave. So isa ito sa mass grave dito. So yeah, dito yung ito mass grave ito. Ang bigat sa damdamin. So every now and then yung mga family ng mga victims of the genocide. So yun, every now and then yung mga survivors ng genocide, binibisita nila yung mga pamilya nila na naging biktima ng genocide. Yung mga kasi di ba sabi ko nga dito sila nakalibing. So yeah, hindi ko alam kung tama pa ba itong pinupuntahan ko, pero parang oo naman. Oh yeah, isa ito sa mga mass grave. Ito dito yung mga nakikita niyo yan. These are mass grave. Tapos nandito yung mga pangalan ng mga nakalibing dito na so dito pwede na dito magkuha ng videos. Ito hindi ko lang makita kung may pwedeng mabasa kung ilan yung mga nakalibing in every blocks. Pero sabi ko nga ito mga pangalan na nandito, sila yung mga nakalibing dito. So bawat block ng grave may nakalagay na please do not sit on graves. Yan. So ito sila lahat. Ay nako, sobra. Alam mo, kahit hindi ko na-experience, just by reading and learning about the genocide that has happened here, sobrang sakit. And especially because hanggang ngayon ongoing pa rin yung genocide sa Palestine. Ang sakit. And as Maranao, as a Moro, who grew up in the Bangsamoro in Mindanao, this kind of, hindi naman siya genocide, pero yung violence and yung violent conflict that has happened in the history of Mindanao, yun naalala ko.
So this is another Graves. Parang natatakot akong tingnan kung ano dyan, anong meron sa glasses. So, hindi natin yan titingnan. Yeah. So yeah, yung dinaanan ko, pakita ko ulit sa inyo. Yan yung burial place. Nandyan lahat yan. So yan hanggang doon sa pinaka dulo at saka eto. Yan lahat burial place. Yan yung mga graves. So magpalamig muna tayo. Naghahanap ako ng ice caramel macchiato or anything caramelly. Mahilig ako ng caramel eh. Pero wala sila. So nag-order ako ng ice coffee mocha. So let's see. Gusto ko mag-lunch pero busog pa ako. Masyado ako marami nakain kaninang breakfast. So, pag-isahin na lang natin ang lunch at saka dinner kaya mga hanap tayo ng local resto. Gusto kong mag-try ng authentic local food, local cuisine ng Rwanda. Sige, hintayin muna natin ang ating kape. I got my ice coffee mocha. Try natin. Isang lasang mocha. Pero mas caramel talaga ako kaysa mocha. So sayang walang caramel macchiato or anything that has caramel. Ewan ko, sobrang hilig ko kasi ng sweet. Anyway, ubusin lang natin to and then let's see what other stuff can we see inside the memorial. Malapit na natin siya maubos. Sobrang bigat pa rin sa pakiramdam yung lahat na nabasa ko. Inisip ko na magpunta pa. Tingnan ko pa kung ano pang ibang pwede kong makita. Tapos after nito gusto ko sana magpunta somewhere like either sa Question Cafe or Question Coffee at saka sa yung local market nila. Pero hindi ko alam. Ayoko namang umuwi kasi as in sobrang iyak na ako. Nagpipigil lang ako ng iyak na yun. So siguro nakapunta muna ako ng market, yung public market. Tapos question coffee or either hindi muna ako babalik ng hotel kasi baka pag dating ko ng hotel baka mag-iyak baka umiyak lang ako ng sobra doon. Oh my God. Yeah. Anyway, gusto na ako magkape. I think yun lang atas. Meron pa bang meron ako nakikita sa nakapunta na ako galing na ako ng reception ng museum ng cafe. Sige, last na lang itong Genocide Archive. I don't know kung ano makikita dito sa archive. Oh, these are private offices. Wait. Parang iba ito. Wait lang. Dali. Hindi ko makita yung kaninang entrance na pinasukan ko. Parang ito na ata yung exit. Wait. Cafe. Museum. Wala pa. Exit na ata ako. Pinapauwi na ako. So uuwi na tayo. Hindi, sabi ko nga, punta muna tayo ng Question
coffee. It's a local coffee owned by local women group. And then punta tayo sa iba pang lugar na pwede natin puntahan para hindi tayo magmukbok sa hotel. Ayun, nakita ko na kung yung pinagalingan ko kanina. Sinasabi ko. Thank you for visiting. So, mag-exit na tayo. As usual, sakay tayo ng boda-boda dahil hindi tayo nag-book ng tour. DIY lang itong trip natin. Okay. So, magabang muna tayo ng motor from here.